Simulan na natin ang ika-21 istorya. Bumalik tayo sa baybayin ng Sibel, kung saan makikita natin dito na nakaupo si Sol sa nahuli niyang balyena. At si Helene ay nagulat dahil sa kanyang nakikitang higanteng nilalang, habang sina Eren naman at Mia ay naglalaro sa ibaba nito. At makikita din natin si Ian na patuloy pa rin na nakahandusay sa gilid. At dumating ang hapon, kung saan makikita natin si Karta na kumakain ng pag-alit habang iniisip pa rin ito ang nangyari sa kanya at sa mga ratuan orc. At dahil dito, si Kratos ay napatanong kay Killian kung bakit ito ganito, at kinuwento ni Killian ang mga nangyari sa kanila habang sina Tata at Kazal naman ay masayang kumakain ng karne ng balyena sa kanilang paanan. Pumunta naman tayo sa tuktok ng malaking bato kung saan makikita natin na patuloy pa rin sa pag-eensayo si Isla habang ang griffin nito ay kumakain ng karne sa kanyang tabi. Makikita din natin ang mga sundalo na nakapaligid sa kanilang ginawang bonfire sa gilid ng baybayin kung saan naruroon ang balyena. At nang dumating ang kinagabihan sa villa ng mga Pendragon, makikita natin si Eren na tahimik na umiinom sa kanilang beranda habang tinitingnan ang magandang tanawin ng lungsod ng Leos. Nang biglang may umagaw ng kanyang pansin, "Ikaw ba ay umiinom dahil sa walang gabing lungsod ng Leos?" Patanong na wika nito habang nilalagyan ang kanyang baso ng wine. At napalingon si Eren, kung saan nakita nito si Ian. At nasambit ni Ian, "Hayaan mo akong samahan kang uminom." Subalit sinagot ito ni Eren na ang ugali ni Ian ay masama gaya ng lagi. Ito ay kaagad naman na sinagot ni Ian ang pasigaw, na ito ay dahil siya ang umimbita sa mga babae. Ngunit sila ay buong araw lang na nakatutok kay Eren. Kung saan makikita natin ang nakakatawang reaksyon ni Ian, at dahil dito, naglabas si Eren ng naiinis na mukha. At nasambit ni Eren na ang pang-araw-araw nitong ugali ay hindi maganda at ito ay lumilikha ng hindi kinakailangang gulo. At nasambit rin ni Ian, si Eren ay talagang nagpapalabas ng mukha na hindi nagpapakita ng interes sa mga ito. At bago pa man makapagsalita muli si Ian, sinabihan nito ni Eren na siya ay naikasal na. Subalit sinabi ni Ian na mukhang si Eren ay wala namang pakialam sa kanyang pinakasalan, kaya napaisip ito kung mayroon pa ba itong ibang gusto. Nang bigla na lang itong napasigaw at napaturo kay Eren, kung saan muling naagaw ang pansin ni Eren at napatanong ito kung ano ang problema ni Ian. At habang nakaturo kay Eren at hindi makapaniwala, natanong nito kung sila ba at ang dragon. At dahil dito, labis itong ikinagulat ni Eren at natanong kung ano ang kanyang iniisip. At nasambit ni Ian na dahil nakita niya ang mga ito sa kastilyo kung saan sila ay nag-uusap ng puting dragon gamit ng kanyang anyong tao, si Eren ay nag-iiba. At dahil sa sinabi ni Ian, napatingin lang si Eren sa kanya. At naalala nito ang mga oras na magkasama sila ni Sol sa gitna ng kagubatan ng Anaconda. Kung saan sinabi niya na isa siyang Pendragon, subalit siya ay si Raven din. At dahil sa mga alaalang ito, natahimik si Eren ng saglit. At pagkatapos ay nasambit nito kay Ian, na walang ganoon, habang nakatitig sa kanyang iniinom kung saan nakikita nito ang kanyang refleksyon. Pagkatapos ng ilang segundo, ito ay uminom at nasambit na ito ay dahil si Sol ay espesyal. Sinagot ito ni Ian, na si Sol nga ay may tunay na ganda na walang katulad, subalit ang gusto niya pa rin ay ang mga tao. At dahil dito, nasambit ni Eren ang naiinis na wala itong pakialam sa kanyang mga gusto. At dagdag pa nito na ang kanilang unang layunin sa bakasyong ito ay para mag-imbestiga kung sino ang utak sa likod ng pagtangkang pag-assassinate sa unang prinsipe na si Sion. Nasambit ni Ian, ang prinsipe na si Gufli, ang kanyang ina na si Baroness Erlin, at ang gobernador ng Leos na si Segunda, lahat ng mga ito ay magkamag-anak. At nasambit ni Eren, kung siya man ang tunay na utak sa likod ng insidenteng yun, ay nagsimula na itong gumalaw noong narinig niya si Ian, na isang Imperial Prince, ay malapit na sa Sisak. Nang magbibigay na ng halimbawa si Eren kung ano ang maaaring gawin ng kalaban, biglang nasambit ni Ian na ito'y magtatangka na patayin siya. At dahil dito, napatingin sa kanya si Eren. At dagdag pa ni Ian nang nakangiti, ang mga ito ay mga walang hiya para targetin ang prinsipe ng imperyo. Kung saan nakangiti rin na natanong ni Eren. Hindi kayong tipo ng tao na papayag na lang na gawin ang kahit anong gusto nila, di ba? At sinagot ito ni Ian, abangan mo ito dahil handa na ako para mag-rampage. At nasambit ni Eren na ngayon ay hindi pa oras dahil kailangan pa nilang maghintay para makuha ng isda ang kanilang pain.
Dahil sa sinabi ni Aaron, napangiti na lang si Ian at nagpatuloy sa kanyang iniinom habang nakaupo si Aaron sa kanyang inuupuan. At naisip ni Ian na kahit lamang sa maliit na impormasyon, nagawa ni Aaron na malaman ang intensyon ng kanilang mga kalaban. Nang bigla nitong naalala kung saan biglang nagalit si Aaron at nagpakawala ng kanyang napakalakas na aura at kung saan nasambit nito na alam niya ito mismo. Kaya napaisip si Ian habang nakatitig kay Aaron, kung ito ba ay kanyang instinct o baka mayroon ibang dahilan dito. At natanong din ito sa kanyang sarili kung ano ang nakikita ng isang Aaron Pendragon. Sa kasalukuyan, pumunta naman tayo sa underworld ng Leos. Sa bar na tinatawag na Archipelago Orca, kung saan sa labas ay may makikita tayong mga Retuan orcs na nagbabantay at may mga mersenaryong umiinom at may kasamang babae. At habang masayang nag-uusap ang dalawang orc sa labas ng bar, makikita natin ang pagdaan ng dalawang mersenaryo kung saan nasambit nito na siya ay nagulat. At natanong ng isa kung bakit. At sinagot niya na ito ay dahil mayroon siyang nakitang lalaki na pumasok sa loob ng bar kung saan ang mga piratang orcs ay nagtitipon-tipon. At ito ay sa Orca Archipelago. At dagdag pa nito, ang lalaki ay magiging kanilang pagkain. At pumunta tayo sa loob ng bar na tinatawag na Orca Archipelago, kung saan may makikita tayong lalaki na umiinom ng malakas. Nang matapos itong uminom, makikita natin na ito ay si Vincent na nakasuot ng kasuutan ng isang pirata. Kung saan pagkatapos nitong uminom ay napatitig ito sa tao na nasa kanyang harapan. At nasambit ng lalaking nasa harap nito na ito ay umiinom na parang isang tunay na lalaki. At makikita natin na ang nasa harap nito ay dalawang naglalakihang lalaki. Ang isa dito ay ang Retuan orc na mayroong takip sa kanyang mata at mayroong kwintas na mga bungo sa kanyang leeg, kung saan ito ay humihilik at naglalaway sa himbing ng kanyang tulog. Ang orc na ito rin ang nakita ng hukbo ng Pendragon noong sila ay nag-iikot sa lungsod. At ang isa naman ay ngayon pa lang natin makikita, ito ay mayroong matatalim at mahahabang ngipin, at ang buhok nito ay naka-dreadlock. At ito ay may kasuutan din ng isang pirata. At habang hawak-hawak nito ang kanyang espada, nasambit nito kay Vincent na huwag na itong magpaligoy-ligoy pa. At natanong nito kung ano ang gusto ng gobernador. Kaya nasambit ni Vincent na ang sinabi ng gobernador ay puksain ang pusa at ahas. Pusa ang tawag kay Ian dahil ito ay may kapangyarihan ng isang leon at ang mahinang hayop na maitutulad dito ay isang pusa. Kay Aaron naman ay ahas dahil ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng dragon. At bumalik tayo sa dalawa kung saan nasambit ng lalaking pirata na ang matanda ay mapangahas, dahil nagtatangka itong patayin ang prinsipe ng imperyo. At patawa nitong nasabi na huwag nilang husgahan ang matanda base sa kanyang itsura. At binanggit ng pirata ang tungkol sa insidente na nangyari 3 taon na ang nakakaraan sa Sisak. Subalit hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi dahil bigla na lang itong sinabihan ni Vincent na hindi gusto ng gobernador kapag nakikialam ang mga tao sa kanyang mga bagay. At dagdag pa nito, lalo na pag ang mga taong yon ay galing sa tambak na basurang lugar na ito. At dahil dito, saglit na natigilan ang pirata at napatanong ito kung ano ang ibig nitong sabihin. At ang pirata ay sumandal sa kanyang kamay, at nasambit ng pirata na ito ay matapang para sabihin ito. Hindi lang sa harap ng Retuan orc kundi pati rin sa harap niya. Kaya nasambit ng pirata na mayroon itong lakas ng loob. At habang tinititigan niya ito, nasambit niya na gusto niya ang ganitong asal. Nang bigla na lang itong sumigla at nasambit na ang mga malalakas ay nakakamangha, maging tao man o isang orc. Subalit iniabot lang ni Vincent sa kanya ang sulat. At nasambit ni Vincent na ang mga detalye na kailangan nito ay nasa sulat, kung saan agad itong binuksan ng pirata. At dagdag pa ni Vincent, 3 araw simula ngayon, ang gobernador ay iimbitahin ng pusa at ang ahas sa kanyang bahay. At nasambit ni Vincent, dahil gusto ng pusa na umagaw ng pansin, kung bibigyan siya ng kaunting stimulation ay kaagad siyang tatalon. At agad naman sumang-ayon ng pirata, at nasambit nito na ang maliit na tyrant galing sa Imperial City ay kanyang paglalaroan ng husto. Kung saan makikita natin na nilukot nito ang papel sa harap ni Vincent. At nasambit ni Vincent kung pwede ba itong magtanong. At sinagot ito ng pirata kung ano ang tanong nito. At natanong ni Vincent kung siya ba ay isang tao. At dahil sa tanong na ito, ang pirata ay natigilan at nasambit. Tao, isang tao ha? Kung saan biglang nagulat si Vincent dahil sa pulang aura na biglang pumaligid sa kanya.
at makikita natin ang pirata na biglang tumayo at ngayon ay nagpapalabas ng maitim at namumulang aura, kung saan labis na ikinabahala ni Vincent. At dahil sa nararamdaman nito, napatanong ito sa kanyang sarili kung ano ito, dahil ito ay pinipigilan siyang huminga. At inilabas ng pirata ang kanyang kamay papunta kay Vincent at natanong nito habang patuloy na pinapalabas ang kanyang malakas na aura. Ano sa tingin mo? Patanong na wika nito. Kung saan makikita natin dahil sa pagkabahala ni Vincent, siya ay napakagat sa kanyang ngipin. At dahil din sa paglapit ng mga kamay ng pirata, sinubukan niya itong hawiin. Kung saan ang ito ay makahawak, bigla na lang itong lumipad sa ere at tumilapon. At habang ito ay nasa ere, ito ay kanyang labis na ikinabigla. Subalit, kahit pabigla itong tumilapon sa ere, nagawa pa rin itong makalapag gamit ng kanyang mga paa at kamay sa sahig. Kung saan muli din itong nagulat dahil pagkalapag niya sa sahig ay nasa likuran niya na kaagad ang pirata. At hinampas nito ang kanyang likod at nasambit nito na siya ay mahusay dahil nagawa niyang lumapag gamit ng kanyang mga paa. At dagdag pa ng pirata, siya ay mas magaling kaysa sa kanyang inaakala. At nilapit nito ang ulo niya kay Vincent at tinitigan niya ito sa kanyang mga mata, at nasambit ng pirata na siya ay magaling bilang tao. Kung saan nanlaki ang mga mata ni Vincent at ito ay pinawisan. At biglang napalingon ang pirata at tinawag nito ang ratuan orc na mahimbing na natutulog. Hoy Pak, gusto mo bang kumain ng karne ng orc? Patanong na wika nito. At dahil sa sinabi ng pirata, bigla itong nagising sa tuwa. Dahil ang pangalan ng orc na ito ay Pak. Tatawagin na lang natin ito bilang Pak. At nasambit ng pirata kay Pak na ang karne ng isang orc na tumagal sa kagubatan ng ilang dekada ay masarap, kung saan sinagot ito ng orc na yun nga ay mukhang masarap. At dagdag pa ni Pak, mayroon siyang nakitang orc ngayong araw sa lungsod, kaya siya ay nakuryos. At natanong nito kung ano ang kakainin ng pirata dahil sa kanya ang orc. At habang pinapalabas ang kanyang namumulang aura, nasambit ng pirata na ang kakainin niya ay ang karne ng pusa na si Ian at ng ahas na si Eren. Dagdag pa nito na patayin kaagad ang lahat ng mga lalaki, at ang mga babae naman, sila ay kanilang babalatan at lalamunin. Kung saan ito ay mas lalong nagpakawala ng malakas na aura habang tumatawa ng malakas. At dahil sa mga nakikita ni Vincent, napaisip ito na ang nilalang na ito ay tiyak na hindi isang tao. Ito ay ang pangalawang anak ng pinuno ng isa sa 5 duke ng imperyo, ang si Dragon King. Ito ay ang Dark King ng Laios na si Teleo Arangis. At kinabukasan pumunta tayo pabalik sa villa ng mga Pendragon, kung saan ang mga kababaihan ay nagulat. Ito ay dahil sa natanggap nilang imbitasyon mula sa gobernador ng Laios na si Count Segunda para sa isang sayawan. At dahil dito makikita ang labis na saya sa mukha ni Lindsay at Irene. At makikita natin habang hawak-hawak ni Killian ang sulat na natanggap nila mula sa gobernador, nasambit nito na ang lahat ay dapat sumama. At dahil dito, napaisip si Eren na ang oportunidad nila ay dumating. At si Ian naman ay napatingin kay Eren at nagpapahiwatig na siya ay sasama sa lahat ng kanyang gusto sa ngayon. At makikita natin sa mukha ni Helene ang labis na pag-aalala dahil nalaman nito na ang imbitasyon ay nanggaling kay Count Segunda. Kung saan ito ay kaagad na napansin ni Eren, kaya agad niya itong pinagsabihan na maiwan para makapagpahinga, at dagdag pa ni Eren, na maraming bagay ang mangyayari doon. At dahil sa mga sinabi ni Eren, makikita sa mukha ni Helene ang saya, at ito ay nagpasalamat sa kanyang anak. At pagkatapos, tumayo si Eren sa kanyang kinauupuan at napatingala kung saan tinawag niya si Sol sa itaas ng kanilang bubong. At ito naman ay kaagad na napansin ni Sol. At dahil dito, sinabihan ni Eren si Sol na ipagkakatiwala niya sa kanya ang dukesa, kung saan napatingin lang si Sol sa kanya habang patuloy na nakaupo sa itaas. At pumunta tayo sa araw ng sayawan, sa mansyon ng gobernador ng Laios na si Count Segunda. Kung saan makikita natin ang iba't ibang noble na dumalo sa kaganapang ito. At may makikita tayong noble na sumigaw, na ikinagagalak niya na andito ang mga pangunahing tauhan ng pagtitipon ngayon. Kung saan mayroon tayong makikitang isang karwahe na paparating at ang mga sundalo nito sa harap ay may hawak na mga bandila na may marka ng Pendragon at ng Imperyo. At sa di katagalan, ang mga karwahe ay huminto at lumabas ang mga nasa loob nito, kung saan makikita natin ang grupo ng Pendragon na may mga suot na engrandeng kasuotan.
Kung saan makikita natin si Luna na nagmamasid sa paligid at kumakaway naman si Ingrid sa mga tao habang patuloy ang mga ito na pinupuri dahil sa kanilang ganda. At pumunta naman tayo kay Eren at kay Ian, kung saan nasa sambit ng mga tao kung gaano kagwapo ang prinsipe at ang duke. At makikita natin ang mga ito na kaagad din na napalibutan ng mga nobles. At nasa sambit ng mga ito na kahit sila ay mga nobles, ito ay karangalan para sa kanila. At mayroon nagsasabi na ang mga ito ay tiyak na pumunta para makipagkita sa gobernador. Nang bigla na lang may lumabas sa karwahe at napasigaw kay Eren. Hoy Pendragon, ito ay iba sa sinabi mo sa akin. Pag-alit na wika nito, kung saan inapak nito ang kanyang paa ng napakalakas kung saan nagiba ang inaapakan nito. At dahil dito napalingon sa kanya si Eren. At dahil sa kanilang nakita, labis na nabahala ang mga babaeng nobles na nakapalibot kay Eren. Ito ay dahil ang nasa kanilang harapan ay si Karta, na isang orc, ang lumabas sa karwahe. At kasama nito si Isla. At natanong ni Karta ng pasiga kung ano ito. Dahil puro lang mga baboy ang nandirito at ang mga ito ay mga mahihinang nilalang. At habang nagmamasid si Isla sa paligid, ay patuloy lang si Karta sa pagsigaw kung saan sinasabi nito, na sinabi ni Eren na mayroong mga kaganapan dito, kaya ito ay sumama. At natanong nito kung nasaan na ang mga mandirigma, at dagdag pa nito na gusto niya na rin durugan ang mga ratuan orc. Nang may biglang lumapit sa kanila na lalaki, at habang hawak nito ang kanyang inumin, nasambit nito, salamat sa pagdating, Pendragon at ang kanyang grupo. Wika nito, at dahil dito, kaagad na napalingon at natigilan sa kanya ang apat. Ito ay si Vincent, kung saan makikita natin na binigay nito ang kanyang inumin sa katabing katulong. At ito ngayon ay may suot na formal na kasuutan na kulay itim, at naruroon ang sandata nito sa kanyang baywang. At kaagad itong lumapit kay Eren, at ito ay nagpakilala bilang knight na nagsisilbi sa ilalim ng gobernador na si Count Segunda. At nagpakilala din ito sa pangalang Vincent, kung saan pagkatapos ay nagbigay ito ng respeto sa pamamagitan ng pagyuko at paglagay ng kanyang isang kamay sa kanyang dibdib. At nasambit nito, ikinagagalak kitang makita, batang lord ng Pendragon. Nang bigla na lang nitong tinitigan si Eren kung saan naglalabas ng aura ang kanyang mga mata. At dahil dito, ito ay kaagad na napansin ni Eren kung saan nanlaki ang mga mata nito. At natanong niya sa kanyang sarili kung ito ba ay isang aura flow. At sinasabi na ang aura flow ay nangyayari lamang sa mga taong matitindi sa pakikipaglaban at may maraming karanasan sa digmaan. At dahil dito, napangiti si Eren at napaisip siya na ito ay interesado. Kaya naisipan nito na obserbahan muna ng mas mabuti ang sitwasyon, kung saan agad nitong inilihis ang kanyang mga mata para magmukha itong natakot. Kung saan napatingin lang sa kanya si Vincent. At pagkatapos nito, kinuha niya ang atensyon ng grupo at sinabihan ang mga ito na sumunod sa kanya. Kung saan makikita natin ngayon ang grupo na patuloy na sumusunod kay Vincent sa pasilyo ng mansyon. Kung saan habang nakatingin si Ian sa likod nito, napansin niya na ang kanyang bilis ay palaging stable at ang postura din nito ay hindi gumugulo. At dahil napansin din ito ni Karta, napaisip ito na pwede niya itong kalabanin. Habang si Isla naman ay patuloy lang sa pagmasid kay Vincent. At pagkatapos ng ilang sandali, makikita natin na ang grupo ay nakapasok na sa silid ng handaan kung saan naruroon ang napakaraming nobles. At ang mga ito ay napatingin sa pagpasok nila. At sa kanilang harapan ay naghihintay kasama ng kanyang maid, ay ang gobernador na si Count Segunda habang hawak nito ang kanyang tungkod. At ito ay kaagad na nagpakilala sa grupo. Ako ang gobernador ng Leos, si Torio Segunda, wika nito sa grupo. At pumunta ang atensyon nito kay Ian. Ang tagal na rin, hindi ba Prinsipe Ian? Tanong nito. At sinagot ito ni Ian na ito ay 3 taon na. At ngayon lang sila nakabisitang muli dahil maraming kaganapan sa Imperial Castle. At kaagad napalingon nito kay Ingrid, 5 taon na din, di ba? At dagdag pa nito habang nanlalaki ang kanyang mga mata, na si Ingrid ay mas lalong naging maganda. At dahil dito, ito ay kaagad na napansin ni Eren kung saan ito ay nabahala. At pumunta naman ang atensyon nito kay Irene, at nasambit nito na hindi niya inaasahan na ito ay magiging ganito kaganda. Kung saan nanlaki muli ang mga mata nito habang nakatitig kay Irene. At dahil dito, napatitig ng masakit si Eren sa kanya, at napaisip siya na ang Count ay isang manyak.
At lumipat ito kay Eren at nasambit nito, at ngayon, ang pinag-uusapan ng lahat, ang batang Lord ng Pendragon. At dagdag pa nito na si Eren ay nakagawa ng kasunduan sa Puting Dragon at nagawa nitong pasundin sa kanya ang mga orcs at griffins kaya ito ay tunay na nakakamangha. Nang bigla na lang ulit ng laki ang mga mata nito at natanong kung nasaan ngayon ang dukesa na si Helene. At sinagot ito ni Eren na masama ang pakiramdam nito, kaya ang kanyang ina ay nagpapahinga sa ibang villa kasama ng isa pa niyang kapatid na babae. At dahil sa nasambit ni Eren, ang Count ay bigla na lang napasigaw at nasambit nito na hindi ito maaari at ipapadala niya ang kanyang mga personal na mga manggagamot para ito ay makita. At dagdag pa nito, syempre siya ay pupunta rin para makita ito ng personal. Subalit sinabihan nito ni Eren na siya ay nagpapasalamat sa kanyang mga salita, pero nagpakiusap ito na huwag niya itong gawin. At dagdag pa ni Eren, na kung magkakaroon ng mapanganib na sitwasyon, ito ay magiging magulo. Kung saan napahinto ang Count at napatitig kay Eren. At natanong nito kung ganoon ba, at nasambit nito na sila ay magsaya ng husto ngayong gabi sa handaan. At pagkatapos ng pangyayaring yon, makikita natin si Ian at si Eren na nag-uusap sa gilid. Kung saan natanong ni Ian si Eren tungkol sa gobernador, nakakadiring putang ina, di ba? Kung saan agad na sumang-ayon si Eren. At nasambit ni Eren, na narinig niya noon na si Count Segunda ay nag-propose sa kanyang ina matagal na panahon ng nakaraan, subalit siya ay tinanggihan. At 20 taon na ang nakalipas pero siya ay mapilit pa rin. At natanong nito, kung sino ang knight na si Vincent dahil ito ay kakaiba. At sinagot ito ni Ian, na siya ang pinaka-pinagkakatiwalaang tagasunod ng Count at ito ay dumating sa Leos 2 taon na ang nakakaraan kung saan ito ay kaagad na umangat. At dagdag pa ni Ian, may balita na si Vincent ang gumagawa ng maruruming trabaho para kay Count Segunda, at iyon ang kanyang mga narinig. Kaya napatanong si Eren dito. At napaisip ito kung paano itong konektado sa insidente na naganap sa Sisak. At dahil sa pagtatapos ng kanilang usapan, nasambit ni Ian na ito na ang hudyat niya, kaya sila ay magsaya sa party. At dagdag pa nito kay Eren na huwag siyang uminom ng marami. At sinagot ito ni Eren, na yon ay ang dapat niyang sinasabi sa kanya. At pumunta tayo sa labas ng mansyon ng gobernador, kung saan may maririnig tayong sumisigaw. At makikita natin ang isang kawal na may hawak na sibat sa harap ng lalaki kung saan ito ay nanginginig. At tinatanong nito kung bakit ito naririto nang may ganitong kasuutan, at kung bakit ito pumunta dito. At nasambit ng lalaki na ito'y nandirito dahil narinig niya na mayroong handaan na nagaganap, kung saan itinuro ng kawal ang kanyang mga kamay sa kanya at nasambit na kailangan niyang nakadamit ng maayos. Nang bigla niya na lang itong hiniwa sa leeg gamit ng kanyang daliri. At nasambit ng lalaking ito na ito ay ang kanyang kasuutan. At dagdag pa nito na siya ay nakaayos ngayon ng naaayon sa okasyon. Kung saan makikita natin ang Dark King na si Teleo at ang Retuan Orc na si Pac na paakyat sa hagdan papunta sa loob ng mansyon ng gobernador. At makikita natin sa kanilang likuran ang lahat ng mga kawal na kanilang pinatay. At nasambit ni Toleo na sila ay maglaro ngayon hanggang sa mabusog ang kanilang mga puso. Kung saan ang mga ito ay tumawa ng malakas, dahil sa mga dugong dadanak dahil sa kanilang pagdating.